ready. GMA Weather, serbisyong totoo ng GMA News. Itinuturing na pinakamalakas na bagyo sa mundo para sa taong 2015 ang bagyong may international name na Sodilor. At kaninang umaga, pumasok na ito ng Philippine Area of Responsibility. Ano kaya magiging epekto nito sa ating bansa? Alamin na natin ang latest mula kay GMA resident meteorologist Ginoong Nathaniel Cruz. Mang Tani. Yes, Rafi, bagyong Hana ang pinangalan ng pag-asa sa Typhoon Sodilor. Huling namataan ng pag-asa ang mata ng bagyong Hana sa layo lamang 1,380 kilometers diyan sa may silangan ng Calayan, Cagayan. At taglay nito ngayon ang lakas ng hangin umaabot sa 195 kilometers per hour malapit sa gitna at bugso na hanggang 230 kilometers per hour. Inaasahan na kikilos ang bagyo pa west-northwest o kanluran, nilagang kanluran sa bilis na 20 kilometers per hour. At base sa latest track, mapalad tayo dahil napakaliit ng tsansa na tumama sa kalupaan yung bagyo. Pero inaasahan na unang magla-landfall ito dito sa may Taiwan at pangalawang landfall naman ay dyan sa may mainland China. Pero kahit walang direktang epekto dito sa bansa ang bagyong Hana, pinalalakas naman ito ang hanging habagat na siyang dahilan naman ng mga pagulan na nararanasan dyan sa Mindanao ngayong araw. At base sa wind map ng The Weather Company, patuloy nitong palalakasin ang hanging habagat sa mga susunod na araw at dito sa Visayas, mararamdaman din yung hanging habagat at pagdating ng Biyernes na kung saan malapit nang tumama ito sa Taiwan, yung hanging habagat ay mararamdaman na dito sa Visayas maging dito sa Luzon. Delikado namang pumalaot ang maliliit na sakyang pandagat dyan sa lahat ng seaboard ng Mindanao kasama na ang eastern seaboard ng Visayas. Mang Tani, bukod sa Mindanao, maapektuhan din ba ng hanging habagat na pinalakas ng bagyong Hana yung Visayas at Luzon, maging dito po sa Metro Manila? Yes, Rafi. Sa ngayon kasi dahil yung ang habagat natin ay nararamdaman dito sa Mindanao, pero habang itong bagyo, ito yung mga ulang dala ng bagyo ay kumikilos patungo ng Taiwan, mararamdaman yung habagat dito sa Visayas simula yan Huwebes hanggang Biyernes. Samantalang dito sa Luzon, unti-unting mararamdaman yung epekto ng hanging habagat pagdating ng weekend. Pero itong Palawan, Rafi, at ilang bahagi ng Mimaropa, tuloy-tuloy na maranasan yung mga pagulan. At dito nga sa Metro Manila, may chance na ng pagulan na simula ngayon, bukas hanggang Biyernes, pero hindi yan epekto ng hanging habagat kung hindi yung tinatawag nating localized thunderstorm. Pero pagdating ng Sabado, Linggo hanggang Lunes, ito na yung inaasahan natin ng mga pagulan dulot ng hanging habagat na patuloy na palalakasin ng bagyong si Hana. Rafi? Mang Tani, karagdagang tanong lamang po, bukod sa dalangin ng mga Pilipino na huwag nang pumunta sa Pilipinas itong malalakas na bagyo ito. Kung hindi ako nagkakamali, naka-4 na malalakas na bagyo na yung talagang lumihis dito sa Pilipinas. Ngayong bagyo season na, hindi po ba? Ano bang nakaka-apekto nito at bakit tila lumalayo sila sa Pilipinas, Mang Tani? Sa ngayon kasi, Rafi, kahit panahon tayo ng bagyuhan, meron pa rin tayong, nararamdaman pa rin natin yung epekto ng malakas na El Nino. At kapag kasi El Nino, Rafi, yung mainit na temperatura ng dagat, mas malayo dito sa atin. Kaya yung mga bagyo nabubuo malayo sa atin. Kaya pagdating nito, katulad na lamang nitong si Sodilor o Hana, na nabuo yan malapit sa dateline. At nung dumating na siya dito, halos isang malakas na bagyo yan. Kaya ang nangyayari ngayon, Rafi, dahil sa epekto ng El Nino, mas malayo sa atin nabubuo yung bagyo pero umaabot dito sa atin bilang isang malakas na bagyo. Bagamat maganda yung El Nino para sa atin, pero in the long run, anong epekto nito, Mang Tani? Lalo na kung magiging grabe pa itong El Nino phenomenon, Mang Tani. Tulad na lamang nung nabanggit mo, Rafi, malalakas na bagyo pero hindi tumatama sa atin. Ibig sabihin nun, hindi ganun karaming ulan ang tinatanggap natin. At kung magpapatuloy yung ganyang sistema, Rafi, malamang hindi mapupuno yung ating mga multipurpose reservoir. At pag nagkaganon, maaaring next year, wala tayong magagamit na tubig. So, hindi man masakit mang tanggapin na Rafi, kailangan natin yung bagyo na magdadala ng maraming ulan dito sa ating bansa. So siguro, Mang Tani, ngayon pala magpaalala na tayo sa ating mga kababayan, magtipid sa tubig kahit tag-ulan na. Maraming salamat. Yes, Mang Tani. Tama yun, Rafi, na yung paggamit natin ng tubig kahit na maulan, ang isipin natin yung mga darating na buwan. Okay, maraming salamat po, Mang Tani.